So ito nga mula sa UNTV News mga kapatid, pangamba ng publiko sa posibleng gera bunsod ng sigalot sa West Philippine Sea, pinawi ng AFP mga kapatid. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ng pangamba ng iilan na magkakaroon ng gera dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea mga kapatid. So ito ating panonoorin, bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Pero mga tol, lagi natin tatandaan na kahit na red alert na yan, ang sasabihin pa rin ng gobyerno, hindi sa inaano ko mga tol hindi sa inaano ng gobyerno kahit naman sa ang bansa kahit na red alert na yan o kahit na talagang tipong ayan na, nasasabihin pa rin nila don't panic kasi mas mahihirapan silang kontrolin ng sitwasyon kapag nagkakagulo. Alam niyo yun? Kapag nagpapanik ang mga tao, nagkakagulo, mas mahihirapan sila. Kaya ang pinaka-the best talaga, don't panic. Kaya nga tingnan nyo sa Taiwan, hindi masyado naglalabas ng ano dun yung gobyerno nila at walang masyado nagpapakalat ng kung ano-anong fake news. Kaya tingnan nyo, payapa pa rin yung mga Taiwanese. Normal pa rin ang buhay nila, hindi nila masyado pinapansin kahit na sobrang lapit ng China sa kanila mga tol at napakaliit lang nilang isla, di ba? So ganun din dito yun sa Pilipinas mga kapatid. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Yeah. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Wala aniyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Kung ikaw ay isang Pilipino, comment ka nga sa ibaba kung ayaw mo rin ng gera. Na-comment ka nga sa baba para makita natin kung sino-sino mga Pilipinong ayaw ng gera. Ako isa na ako dun. Ayoko niyan mga tol. Nakikita ko pa lang, napapanood ko pa lang kung anong mga nangyayari sa ibang bansa. Diba? Hindi natin gugustuhin mangyari yan mga tol. Sa Marawi na lang mga tol, kita nyo naman kung anong nangyari sa syudad nila, diba? Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, Tama. so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ng tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Tama. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panic na dala ng fake news sa mga tao. Yun nga di ba? Bukod sa wala na nga kapayapaan dahil sa hirap ng buhay na nangyayari ngayon mga tol. Magkakaroon pa lalo ng kaguluhan kapag nagkaroon ng panic sa mga tao, di ba? Imagine nyo na lang mga kapatid, di ba yung nang nagkaroon ng pandemya, di ba? Panic yung mga tao, nagkaubusan tuloy na supply. Sa best naranasan ko yung mga tol nung hindi pa ganun kahigpit. Mag-grocery kami, no? Napakalinis na ng mga shelf. Halos wala nang laman. Kasi ando doon na yung hoarding ng mga tao Lahat halos binili na nila lahat ng mga stock doon sa grocery store. Wala nang nabili. O, di ba? We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon. Yeah. Siniguro rin ng AFP na sa kanilang hanay ay patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagpapaigting ng kanilang mga kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa anumang banta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diba? Kailangan lang talaga natin mga tol,
maging panatag lang tayo mga tol. Hindi naman tayo siguro papabayaan ng ating gobyerno at lalo na ng nasa taas, 'di ba? So kasabay niyang balitang 'yan mga kapatid, no. Dito naman sa News 5 everywhere. China Coast Guard umaligid daw sa 4 na barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Aba, eto bagong-bagong balita pa lang 'to. 23 hours pa lang ang nakakalipas mga tol. Naalala ninyo kakatapos lang mag-usap ng Pilipinas at China. So yung China Coast Guard andirito na. Umaligid sa 4 na barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Ano natin 'to, panoorin natin 'to. Pero dito sa report nabawasan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pero nag-deploy naman ang China ng kanilang aircraft carrier malapit sa border ng ating exclusive economic zone. My goodness. So panoorin natin 'to. Nabawasan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ayon sa AFP pero nag-deploy naman sila ng aircraft carrier malapit sa border ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa drone video, magkakatabing nakaposisyon ang 4 na barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Sabina o Escoda Shoal. Iniikutan naman sila ng isang China Coast Guard vessel. Habang sa di kalayuan, isa pang barko ng China ang makikita sa direksyon ng mga nakahilera nating barko. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, galing sa resupply mission sa ilang istasyon ng Coast Guard sa West Philippine Sea ang 3 44-meter vessels ng PCG. Sinamahan ng mga ito ang mas malaking BRP tayo sa Magbanwa na magkatatlong buwan ang nakatigil sa Escoda Shoal para bantayan ang umano'y tangkang reklamasyon ng China. 71 nautical miles ang layo ng Escoda Shoal mula sa mainland Palawan. Grabe no, napakalapit no, 71 nautical miles. Pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Oo. Pero ang China patuloy na nang hihimasok at kini-question pa ang pananatili ng PCG sa Bahura. Diba? So paano mo makakausap ng matinuto at paano ka magtitiwala sa mga sasabihin nila kung kitang-kita naman natin at malinaw pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa sikat ng araw mga tol, na talagang sobrang inaangkin nila. 71 nautical miles pa lang mga tol. Di ba yung Escoda Shoal? Ando doon na yung mga barko nila. Napakalayo na sa kanila niyan. Inaangkin pa rin nila yon. So paano ka magtitiwala sa sinasabing napagkasunduan na, pahupain ng tensyon? Pero kine-question pa rin nila kung bakit nandoon yung mga barko natin. Samantalang ang dali-daling intindihin. Sabi ng UNCLOS, ang Pilipinas merong bahaging 200 nautical miles na exclusive economic zone. Doon pa lang mga tol, makikita mo na agad na hindi nila hindi nila nire-recognize yung UNCLOS at saka yung karapatan ng Pilipinas. So paano ka maikipag-usap sa ganong klaseng tao, di ba? O kaya bansa, di ba? Sa video na inilabas ng pahayagang Global Times na kontrolado ng Beijing, bukod daw sa supply ng pagkain at tubig, ay nagdadala ng construction materials ang PCG sa Escoda Shoal. Ilang sako umano ng semento ang isinakay sa BRP Teresa Magbanwa habang patuloy pa rin itong nire-refuel. Ultimo, cookies at biscuits na inyatid sa barko, kinwestiyon. Ayon sa Philippine Navy, walang pakialam ang China sa kung ano ang gustong gawin ng Pilipinas sa ating teritoryo. Tama. Sa gitna ng tensyon, iniulat ng China na dineploy nila sa South China Sea ang kanilang aircraft carrier na Shandong. Naglayag ang barko sa layong 200 nautical miles mula sa Luzon o nasa border lang ng ating EEZ. Pero hindi naaalarma ang AFP sa aircraft. We have to understand that the South China Sea is a nautical highway. It could be likened to EDSA. We are aware of them. They are authorized under UNCLOS either through freedom of navigation or rights of innocent passage. Sa gitna ng mga maritime patrol, kinumpirma ng AFP ang malaking pagbaba ng bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, mula sa 129 na Chinese vessels noong June 19 hanggang 24, bumaba ito sa 95 nitong nagdaang linggo. Nagbabalita mula sa frontline. So yun na nga ang mga nangyayari mga tol, no? So paano ka nga naman magtitiwala? Kaya tama yung sinabi ni DND Secretary Gibo Chodoro. Mahirap kausap tong mga mga Chekwa. Hindi mo sila makikita yung level of faith nila, di ba? Talagang, ewan ko ba. Wala kailangan pa rin natin makipag-usap para maipakita natin sa buong mundo na nakikipag-usap at hindi ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo. Hindi tayo ang nagpo-provoke mga tol. Actually, tayo talagang inaapi kasi ang ipinaglalaban natin dito, karapatan natin at meron tayong legal claim, legal grounds. Sa claim natin, hindi ito yung imaginary lang at inventong claim lang katulad ng claim ng China. Halos kabuuan ng South China si inangkin nila. Diba? Hindi naman siya kinikilala ng international law, UNCLOS, hindi rin. Doon nakapirma sila doon pero hindi nila kinikilala pirma nila.
Hindi nila ino-honor yung sarili nilang pirma. Paano ka makikipag-usap dito? Sa tingin mo yung salitaan lang, pag-uusap lang i-honor nila? Yung sarili nga nilang pirma, hindi nila magawang i-honor eh. Asan ang honor? Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.